Ako sa atin pong pag-aaral ng mga salita po ng Diyos ay meron po tayong bisita, no? Welcome po natin ang ating kapatid, no? Purihin po ang Diyos. Welcome po kayo sa gawain ng ating Panginoon. At lahat naman po welcome, no? Kahit sino pong pumunta dito, lahat po yan ay welcome. Purihin po ang Panginoon. Ano po ang pangalan niyo, sister? Sister Alma. Okay, purihin po ang Diyos. Welcome na welcome po kayo sa gawain po ng ating Panginoong Diyos na buhay. Hindi ko po ito gawain, kundi ito po'y gawain po ng Diyos. Amen po? Ako din po ay parte ng gawain po ng Diyos. No? At tayong lahat po, of course, ay mga anak po ng Diyos, kaya tayo ay sama-sama sa tuwing na tayo po ay sasamba, of course, sa ating Panginoong Diyos na buhay. Okay? Ngayon po ay welcome din po sa mga nag-virtual po ngayon, no? Purihin po ang Diyos, marami po sila. Kaya ay ang Diyos po ang siyang nagdadala ng kanyang mga tupa sa kanyang church. Amen po? Amen. Hindi naman po ang pastor, kasi wala naman po kapangyarihan ng pastor. Ang makapangyarihan po ang Diyos na siyang nagdadala po sa kanyang church, no? Siya po ang nagdadala, hindi po tayo. Ang gawain po ng pastor to preach the gospel. Amen po? To preach the gospel, na kung saan po palalahanan ang mga anak po ng Diyos, na kung saan po ay para po ay patuloy na of course maglingkod po, no, sa ating Panginoong Diyos. Kaya nga ay dadako tayo ngayon sa ating pag-aaral, at ang paksa natin ngayong umaga may kinalaman po sa tinatawag na separation, no? Maraming klaseng tinatawag po na separation. Okay? Meron tinatawag po na separation pay. Di ba? Tawag din po yun. Ano po yun? Pag alis po ng tao sa kumpanya na may kasunduan, separation pay po yan, no? And then, meron naman tinatawag na separation na uso ngayon. Marami ngayon ang nangyayari, no? Naghiwalay sa asawa, naghiwalay sa kinakasama, pero hindi po yung separation ang ating pag-aaralan ngayon. Okay? No? Na ang separation na ating pag-aaralan po, yung tinatawag po na biblical separation, no, is the practice of separating from sin, errors, unto truth and righteousness of God. Yun po yung separation, yung pag-aaralan po natin ngayon, no? Yung paghiwalay, no, hindi po sa asawa, hindi po natin tinuturo yun na ang isang tao ay maghiwalay sa asawa, hindi po yun, no, natin tinuturo. Ang tinuturo natin na dapat magmamahalan, di po ba? At ang separation natin tinuturo ngayon ay ang paghiwalay sa kasalanan, sa mga mali na ginagawa patungo sa katotohanan at sa katwiran po ng ating Panginoong Diyos. Yun po ang separation na atin pong ituturo po ngayon, mga kapatid. Now, separation, the state of being separate. No? Tinatawag din po siya ng disunion. No? Disunion. No? Connection. Diba? Yun po yung ibig sabihin ng separation. Disconnection, no? At meron din tinatawag na ibang paghiwalay, no, sa buhay. Pero ito ay paghiwalay po sa kasalanan patungo po sa katotohanan at katwiran po, of course, ng ating Panginoong Diyos na buhay. Okay? So, meron pong tatlong bagay o three types of separation in the Bible. Meron po tatlo. No? So, pag-aralan po natin, number one, yung tinatawag po na moral separation. No? Pag sabing moral, ano po ibig sabihin sa Tagalog? Asal. Ugali. Tama po? No? Yun po yung moral, no?
yung kilos, no, ng isang tao ay kailangan nating ipangaral po yon kasi mahalaga po. Sapagkat ang gusto po ni Lord na tayo pong lahat ay magiging maayos ang buhay. Amen po? Okay? Kasi kung wala na hong paalala sa atin, minsan, no, even me, no, as a pastor, minsan akala natin minsan, tama. Pero pagka ibasin natin sa salita po ng Diyos, mali na po pala ang ating ginagawa. Mali na po pala minsan ang ating desisyon. Amen po? Okay? So, napakahalaga po ito. Na kung saan po ay yung tinatawag po na moral separation, separation from sin and worldliness, mga kapatid, yun po yung ibig sabihin, no? Separation from sin and worldliness. Okay? At nakita ho natin, ang mundo ay hindi po malinis. Di ba? Kaya nga sabi ni Lord, ay separation from sin and worldliness. Okay? So, ito pong aral na ito, napakahirap po ipangaral once na hindi mo po magawa sa buhay mo. Amen po? Kaya natin ito pinapangaral sapagkat ginagawa natin sa ating paglilingkod nito, hindi po dahil sa ating kagalingan, kundi dahil po sa kagalingan ng Diyos. Amen? Hindi po dahil sa kung ano man ang sa buhay natin, kundi ito po dahil sa biyaya ng Diyos na ibinigay sa atin, kaya tayo po ngayon ay lumalakad na ayon sa kalooban po ng ating Panginoong Diyos na buhay. Halimbawa po mga kapatid, no? Basahin po natin ang aklat po ng Romans chapter 12. Meron po ditong binabanggit ang ating Panginoon sa aklat po ng Romans, no? Na kanya naman, sinulat po ito ni Pablo sa mga taga-Roma, sa church po ng Roma, na sabi po sa verse 1 up to verse 2, sabi po ni Pablo, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice. Tingnan niyo po, no? Sabi dito sa wikang Tagalog, ay namamanhik itong si Pablo sa church, sa mga mananampalataya na katulad do natin, na ang sabi niya ay iharap do natin ang ating mga katawan na isang haing handog sa Panginoon. Ibig sabihin, dapat ang buhay po natin nandun talaga sa paglilingkod sa ating Panginoon. Meron pong tinatawag ito na attendance. No? Nandyan po talaga yung iyong presensya sa pagsamba sa ating Panginoong Diyos na buhay. Hindi po pwede na, ay alam naman na ni Lord yan, okay lang, dito lang ako sa bahay. Wala kang attendance. Amen po? Hindi po yung tinatawag na living sacrifice. Di po ba? Kasi hinahanap talaga ni Lord yung living sacrifice. Ano pang sabi dito? Holy, acceptable unto God. Yung pala yung katanggap-tanggap sa Diyos. No? At ano pang sabi dito? Which is your reasonable service. No? Makatwirang paglilingkod o pagsamba sa ating Panginoon. Hindi lamang po yun. Verse 2, anong sabi? And be not conformed to this world. No? Huwag tayong makiayon sa sanlibutan ito. Okay? So, di po ba, dahil sa sinabi po ng Panginoon sa pagitan ni Pablo, ibig sabihin, kumiwalay tayo sa mga ginagawa ng mundo. Amen po? Bakit? Kasi ang sabi niya dito, at huwag makiayon sa sanlibutan ito. Bakit? Ano po ba nangyayari sa sanlibutan? Pastor,
tira sa sanlibutan. Bakit ako hiwalay? Ibig sabihin, yung mga gawa ng sanlibutan. Amen? Ibig sabihin, yung mga gumagawa ng kasalanan sa harapan ng ating Panginoon. Sapagkat sa ating Panginoon, ang tama ay tama at ang mali ay mali. Amen po? Sa Panginoon po, ang mali hindi po pwede maging tama at ang tama po hindi pwede maging mali. Sa Lord po, kung tama ka, tama po sa harapan ng Panginoon. Pag mali ka talaga sa Panginoon. Pastor, pag mali ako, anong gagawin ko? Huwag mo takasan si Lord. Amen? Ano pong gagawin? Humingi ng tawad sa Lord. Amen po? Mahirap pa humingi ng tawad sa Lord? Hindi naman eh. Di po ba? Minsan kasi, hindi lang maraming mga mananampalataya na hindi po humingi ng tawad sa Lord dahil po sa kanilang ginagawa sa mundo po ito, no? Na kung saan po ay hindi kaya-aya, kalugod-lugod po sa ating Panginoon. Kaya ang sabi dito, tuloy natin, but be ye transformed by the renewing of your mind. Diba? Gusto ni Lord na tayo po ay magbago ng ating mga pag-iisip, mga kapatid. Di po ba? Di bali nang mapuno ka ng salita ng Diyos, huwag na tayo mapuno ng mga makamundong mga bagay. Amen po? Yun po ang gusto ng ating Panginoon. Aral po niya ito. No? Aral po niya ito. At ang sabi ho dito, ituloy ho natin, that ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Tingnan niyo po, para malaman natin ang will ni Lord, magbago na tayo ng ating pag-iisip. Di ba? So mahalaga po yun mga kapatid. No? Yung ating pagbabago sa ating Panginoon. At ito po ay naka-address sa mga anak ng Diyos. Tandaan po natin, hindi lahat ng mga anak ng Diyos naglilingkod sa Diyos. May mga anak ng Diyos na sa iba't ibang lugar, sa iba't ibang dako. May mga anak ng Diyos na para bagang baliwala lang ang kanyang buhay tungkol po sa mga espiritual na bagay. Bakit po? Kasi nagumo na siya sa mundo. Nagumo na ang kanyang buhay doon po sa mga bisyo at kasalanan sa harapan ng ating Panginoon. Tingnan niyo po, kaya tuloy, ano po ang nangyari sa kanyang buhay? Nagiging miserable. Di ba? Kasi delikado po ang anak ng Diyos na magkaroon siya ng tinatawag na death to fellowship. Patay ang kanyang fellowship sa Lord. Di ba? May mga taong ganon. May mga anak ng Diyos na patay na ang kanilang fellowship sa ating Panginoon. Kaya napakahalaga ng ating fellowship sa Lord. Dapat buhay at patuloy hanggang po sa pagdating ng ating Panginoon. Alam niyo po ba, ang paglilingkod sa Lord, hindi lamang po isang buwan, hindi lamang po isang taon, hindi lamang po isang dekada ang paglilingkod sa Lord. Ang paglilingkod sa Lord dapat ay lifetime. Amen? Habang nandito tayo sa lupa, paglingkuran natin yung ating Diyos. Sapagkat tandaan po natin, sa mundo po ito na ating ginagalawan, maging ang buhay po natin mga kapatid, walang forever. Amen? Ang forever natin, ang ating kaluluwa sa Lord. Amen po? Kasama natin yung ating Panginoon. Wala hong forever dito sa mundo. Lahat po ng mga bagay sa mundo, temporary lamang po mga kapatid. Maging ang buhay natin, sabi nga ni James, ang buhay natin, katulad po ng isang usok na sandali lamang nakikita, pagkatapos ay wala na. Di ba? Nakita niyo pong usok, pag nagsaing tayo, kumukulo-kulo, nakita po natin yan. Yung puti ng usok, di ba? Pero, maya-maya, nagtataka ka, wala nang usok. Ganun po ang buhay natin. Bakit? Ang buhay natin, bigay lamang po ng Diyos. Amen po? Lahat na sa buhay natin, bigay po ng ating Panginoon. Kaya, walang rason na hindi paglingkuran ng tao ang Diyos. Amen po? Tandaan po natin, maglingkod ka at hindi sa Diyos, ang uwian mo pa rin ang Diyos.
Amen po? Kaso nga lang, huwag po natin hintayin na nasa balik na tayo ng karamdaman at saka natin paglingkuran ng Diyos. Sabi po ng Ecclesiastes, habang bata tayo, habang malakas pa, paglingkuran po ang ating Panginoon. Okay? Habang tayo ay nakakalakad pa, dapat paglingkuran po natin ang ating Diyos. Nakakalungkot minsan, maraming tao, nung sila ay malakas, baliwala ang Panginoon sa kanila. Pero sa isip nila, sa bibig nila, may Diyos sila. Pero hindi ginagawa ang kalooban ng Diyos. Ano po nangyari? Pagka nakaroon na ng problema sa katawan, nasa balik na ng karamdaman, ano ang nangyari? Lahat na Diyos binabanggit. Kahit nga hindi Diyos, binabanggit eh. Para lang gumaling. Diba? Ganun ang tao. Pero dapat, bilang anak po ng Diyos, makita ho natin na habang malakas pa tayo, habang nandito po tayo sa mundo, habang ang pisikal na katawan natin ay nandito pa, habang ang ating espiritu ay nandito pa, paglingkuran po natin ang ating Panginoon. Yun po ang pinakamagandang kaisipan o puso na isang tao na siya po ay maglingkod sa ating Panginoong Diyos na buhay. Sapagkat ang paglilingkod po, madalas ko pong sinasabi, ay walang talo. Amen po? Walang talo sa paglilingkod. Okay? Matalo ka lang doon sa ibang mga paglilingkod kapag ang motibo, puro pera. Diba? Kasi panay ang bunot mo eh. Diba? Tuwing pagtitipon, offering. Hindi po ganon, mga kapatid. Hindi po ganon ang totoong paglilingkod. Mahalaga, i-offer mo ang buhay mo sa Lord. Amen? Hindi po ang anumang mga bagay sa mundo ito. So, napakahalaga. Moral separation, mga kapatid. Anan ba natin ang pera? Kung wala tayong Kristo sa buhay natin, wala rin po yun. Wala kang kagalakan sa Lord. Kahit man punuin man ang bahay mo ng pera, hindi po yan makapagbigay ng tunay at totoong kagalakan sa buhay po natin. Sapagkat ang tunay at totoong kagalakan sa buhay po natin, mga kapatid, walang iba kundi ang ating Panginoong Diyos. Kaya napakasarap na maglingkod sa ating Panginoon. Okay? Na bagamat po maraming mga sagabal, maraming mga problema sa pagsubok sa buhay, pero wala po yun, mga kapatid. Bakit? Sabi ni Lord, ako ang makikipaglaban. Siya po nakipaglaban sa atin, hindi naman tayo. Hindi po tayo, hindi natin kaya po yan, kapatid. Bakit? Tao tayo. Si Lord ay Diyos. Diba? Kaya po, kailangan natin ng Diyos sa buhay po natin. Kaya napakahalaga yung katuruan po ng ating Panginoon na dapat po natin makita na ang gusto po ni Lord ay magkaroon na tayo ng pagbabago ng ating mga kaisipan upang mapatunayan natin ang mabuti at katanggap-tanggap at sakdal na kalooban po ng ating Panginoong Diyos na buhay. 1 John chapter 2 verse 15 up to verse 17. Basahin po natin, mga kapatid. 1 John chapter 2. Tiyaga-tiyaga po tayo sapagkat ito yung katotohanan, salita po ng Diyos. Sabi dito, verse 15 up to verse 17. Love not the world, neither the things that are in the world. If any man love the world, the love of the Father is not in him. Tingnan niyo po. Sabi sa Tagalog, huwag ibigin ang sanlibutan. Ba? Pag sabi yung sanlibutan, ibig sabihin yung mga bagay na hindi kaaya-aya at kadugod-dugod sa harapan ng ating Panginoong Diyos. Ni ang mga bagay na nasa sanlibutan.
Kung ang sinumang tao ay umiibig sa sanlibutan, ay wala sa kanya ang pag-ibig ng Ama. Tingnan niyo po, no? Akala lang nila, sa Diyos sila, sa isip, sa salita. Hindi nila alam, wala pala ang pag-ibig ng Ama sa kanila. Once na ginagawa nila ang mga bagay sa sanlibutan. Tuloy natin. Bakit? Ano bang sa sanlibutan? Verse 16, for all that is in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life is not of the Father, but is of the world. Tingnan niyo po. Lust of the flesh. Kaya tingnan niyo po mga minamahal. Napakarami ngayong tao. Anong ginagawa? Dahil naglilingkod sa Diyos. Tumalikod sa Panginoon. Diba? Na bagamat ang iba'y nakarinig na ng salita ng Diyos, binabaliwala. Anong nangyayari? Napapariwara. Kaya tingnan niyo po, napakaraming rapist ngayon. Amen? Napakarami ngayon mga ginagawa na hindi kaya-aya sa harapan ng ating Panginoon, mga kapatid. Nakakalungkot. Merong anak, ilang years old pa lang, nire-rape na magulang. Diba? Dahil sa ano yun? Dahil sa sin. Sa kasalanan. Bakit ginunaw ng Diyos ang Sodoma at Gomora? Because of sin. Amen? Dahil sa kasalanan, ginunaw po ng Diyos ang Sodoma at Gomora. Bakit ginunaw ng Diyos ang mundo sa pamagitan ng baha? Because of sin. Tingnan niyo po, ayaw po ni Lord na tayo po ay gumawa ng kasalanan sa kanyang harapan. Okay? So ituloy natin. Sapagkat ito po, ang sa sanlibutan pala ay the lust of the flesh, and the lust of the eyes, and the pride of life. Tingnan niyo po, no? Lust of the flesh, lust of the eyes, pangatlo, pride of life. Tingnan niyo po mga kapatid, kung bakit binagsak, no? Kung bakit binagsak po, mga minamahal, si Lucifer ng ating Panginoon. According to Isaiah chapter 14, because of pride. Amen? Because of pride, mga kapatid. So, malinaw po na hindi po ito kaaya-aya sa harapan ng Panginoon. Verse 17, and the world passeth away, and the lust thereof, but he that doeth the will of God abideth forever. Tingnan niyo po mga minamahal. Malinaw ang sinasabi po ng ating Panginoong Diyos. Kaya po, mga minamahal, importante po yung tinatawag na moral separation. Dapat humiwalay tayo sa mga tao na gumagawa nito. Maaaring sabihin natin, Pastor, ibig sabihin, hindi ko na ba siya babatiin? No! Wala akong sinasabi si Lord na hindi mo na batiin yung tao. Amen? Ang sinasabi ni Lord, humiwalay ka sa kanyang maling ginagawa. Amen po? Kung tama naman ang ginagawa ng kapitbahay mo, mga mahal mo sa buhay, o sino man, bakit hindi mo lalapitan, hindi mo mamahalin? Tama po? Okay? Alam niyo po ba mga minamahal, ang pagbigay ng advice ay isa po yan sa pagmamahal sa ating kapwa. Amen po? Nang advice mo, lalong-lalo na galing sa mga salita ng ating Panginoon Diyos na buhay. Ibig sabihin, mahal ka niya. Amen po? Hindi ka niya tinuturuan para mapasama. No? Huwag mong pakinggan ng isang tao, sino mang pastor, na pumapayo sa iyo na masama. Yun po yun talagang huwag mong pakinggan, masama eh. Pero, kung pinapayuhan ka ng salita ng Diyos, maglingkod ka sa Panginoon, dapat pakinggan mo yun. Amen po? Bakit?
makakabuti po sa atin yun. Okay? Nakakabuti ba sa atin ang salita ng Diyos? Nakakabuti po sa atin, mga kapatid. Napakahalaga po ito, mga minamahal. Kaya, dapat tayo po ay humiwalay doon sa mga maling asal, no? Mga maling ugali. Di po ba? Oh. Ano pa po? Naobserban po natin ang mundo ngayon. Kapag ang kasama mo palagi ay isang tao ay lagi nagmumura, magugulat ka na lang. Isang buwan mo kasama, 2 buwan, nagmumura ka na rin. Totoo po yun. Kasi po, kasama mo siya lagi. Di po ba? Oh. Okay lang kasama mo lagi sa kabutihan. Amen po? Okay? Pero, kung kasama mo lagi doon sa kasamaan na ginagawa, aba, maaga po yun, mga kapatid. Sigurado po yun. No? Meron nga akong kakilala no? Hindi siya bakla. Ngayon nakipagbarkada siya sa mga bakla. Abay, bandang huli, nagiging bakla na rin. Di ba? Mahinhin na rin yung kanyang pagkilos, gaganon-ganon na. Pero lalaki po yun. Ha? Kasi mahawaan ka talaga, mga kapatid. Pero ang kasama mo lagi po nagbabasa ng salita ng Diyos, ano mangyayari sa'yo pag palagi mo kasama si pastor? Lagi ka rin nagbabasa ng salita ng Diyos. Ang tanong, masama po ba yun? Masama po ba yun pagbabasa? Hindi po. Kasi ang salita po ng Diyos nagtuturo sa atin ng mga kabutihan sa buhay po natin, mga kapatid. Okay? Kaya mga minamahal, sabi ng banal na kasulatan, ang masamang kasama nakakasira ng maganda ugali. Basahin po natin. Sa aklat po ng 1 Corinthians. No? Basahin po natin. 1 Corinthians chapter 15, verse 33. Sabi ho dito, 1 Corinthians chapter 15, verse 33, be not deceived. Huwag magpalinlang, huwag magpadaya. Be not deceived. Evil communications corrupt good manners. Ang masasamang pakikisama daw ay sumisira ng magagandang mga ugali. Tingnan niyo po, mga kapatid. No? Nakakasira po talaga. No? Ikaw po ay may takot sa Diyos. Pagka ang barkadahin mo ay walang takot sa Diyos, bukas makalawa, wala ka na rin takot sa Diyos. Amen po? Kasama mo lagi nagsisinungaling, bukas makalawa, nagsisinungaling ka na rin sa Panginoon. Hanggang sa tuloy-tuloy na po yan nagsisinungaling, hanggang sa nakagawa ng kasalanan, hanggang sa mapariwaran ng buhay. Yun na, gulo na ang buhay. Amen po? Doon naman po talaga nag-umpisa yun. Ang nag-umpisa sa maliit na bagay. No? Hanggang sa lumalaki yan, pagka ginagawa mo na araw-araw, lumalaki hanggang sa lumaki na. Diba? Ganun po, mga kapatid. Okay? So, napakahalaga yung tinatawag po na moral separation, mga kapatid. No. The Christian is not told to avoid the sinner, but the sinner's work. No, i-avoid natin ang mga ginagawa ng mga makasalanan. Diba? Hindi natin ina-avoid ang tao, kundi yung kanyang ginagawa sa buhay. Di po ba? Di bali nang siya ang madala natin sa Diyos. Hindi dapat tayo magpadala sa Kanya doon sa mga maling ginagawa. Amen po? Yun po ang pinaka maganda, mga kapatid. Now, number 2. Ito po. Yung tinatawag po na doctrinal separation. Okay. So, meron din po bang paghiwalay sa doktrina? Meron. Di ba? Kaya nga, ang doktrina
doktrina po ng Diyos ay mahalaga sa buhay po natin. Pag sabing doktrina, ibig sabihin, mga aral ng ating Panginoon. Mga kautusan ng ating Panginoon. Mga itinuturo ng ating Panginoon sa buhay po natin. Okay? So halimbawa, maraming mga tao ngayon na nalilito. Pastor, bakit sa panahon natin ngayon, napakarami ng relihiyon? Because of doctrine. Amen? Because of teaching. Halimbawa po, wag po natin babanggitin ang relihiyon. Pero merong relihiyon na ganito po ang aral. Maraming nagsisilakihan ngayon mga relihiyon na sinasabi sa kanilang doktrina, si Kristo ay hindi Diyos. Meron po ba sa Biblia, mababasa natin na si Kristo hindi Diyos? Wala. Ang paniniwala nila, si Kristo daw ay tao laang. Kaya hindi Diyos. Dahil siya nagutom, nauhaw. Ano pa? Napagod. Meron ba namang Diyos na nagugutom? Meron, si Kristo. Okay? Ang ating Panginoon Kristo, 100% po siya na nagkatawang tao at 100% po siya na Diyos. Do you agree that? Agree tayo doon sapagkat ito ang sinasabi ng ating Panginoon. Na ang sabi po ng banal na kasulatan, mga kapatid, tungkol po sa ating Panginoon Kristo, sino po ba ang gusto ninyong magpapatunay? Si Kristo ba? Ang Ama ba? Si Apostol Pablo ba? Maraming talata sa Biblia na sinasabi ng Panginoon ng Panginoon Kristo ay Diyos. Yan. Kasi ang iba nalito. Ganito po mga kapatid. Nalito pong iba. Paano pastor yung Ama? Diyos din. Paano pastor ang Banal na Espiritu? Diyos din. Ang ating Panginoon Kristo, Diyos din. Di ibig sabihin, pastor, tatlo na yung Diyos natin. Isa lang ang Diyos. Tandaan po natin sa Biblia. There is only one God, but three manifestation, the Father, the Son, and the Holy Ghost. And these three are one God. No? Bakit sinasabi na tatlo ang Diyos? Kasi ang ginamit nila, addition. Dagdag. Pero gamitin mo multiplication. Ilan ang Diyos? Multiplication. 1 times 1 equals 1. Times 1 equals 1. Times 1 equals 1. Times 1 equals 1. Kahit i-times mo ilang times. Di 1 pa rin, isang Diyos. Hindi naman tatlong Diyos, isa lang. Diba? Katulad po ng Pilipinas. Ang Pilipinas po ay merong Luzon, Visayas, at Mindanao. Tatlo ba ang Pilipinas? Tatlo po ba? Isa lang. Kapahayagan, tatlo. Lugar, tatlo. Tama? Ganon din sa ating doktrina. There is only one God, but three manifestation, the Father, the Son, and the Holy Ghost. At ang sabi po ng 1 John chapter 5 verse 7, and these three are one. Meaning to say, ang tatlong ito ay isa. Saan sila isa? Isa sa pagka-Diyos, isa sa ginagawa sa mundong ito, mga kapatid. Isa sila. Sapagkat ang word na Trinity, simple lang, unity of the three. Tama? Unity of the three. Bakit hindi tayo gumagamit ng Trinity? Kasi unbiblical po yan. Ang ginagamit natin na word para biblical, Godhead. Yung pagka-Diyos ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. So malinaw po, doctrinal separation ay mahalaga. Separation from those whose teaching and practice is contrary
in the Scriptures. No? Kaya tayo umiwalay sapagkat maraming mga doktrina ngayon na kontra sa mga salita ng Diyos. Amen po? Oh. Tingnan nyo lamang po, mga kapatid. Ano po ba ang doktrina? Ilan po bang doktrina natin ngayon pag-aralan o ating tingnan sa banal na kasulatan? There are 3 kinds of doctrine in the Bible. No? Ayon po sa aking pag-aaral. Number 1, yung tinatawag po na doctrine of God. Doktrina ng Diyos. Meron din tinatawag na doktrina ng mga tao. Meron din po tinatawag na doktrina ng diablo. Basahin po natin. Una, ang doktrina ng diablo. No? Sa aklat po, mga kapatid, basahin po natin 1 Timothy chapter 4 verse 1. No? Hindi nila alam, meron pong doktrina ang diablo, mga minamahal. No? 2 Timothy, 1 Timothy, chapter 4 verse 1 up to verse 2. Anong sabi? Now, the Spirit, no? Espiritu ng Diyos po ito, no? Big S po siya. Now the Spirit speaketh expressly that in the latter times some shall depart from the faith, giving heed to seducing the spirits and doctrines of devils. Verse 2, speaking lies in hypocrisy, having their conscience served with a hot iron. So malinaw po, no? Nang sabi po ng Espiritu ng Diyos, nagsasalita po siya ng malinaw, sabi po ni Pablo, na sa huling mga panahon daw, ang ilan ay tatalikod mula sa pananampalataya. Tingnan niyo po, anong gagawin nila? Bakit sila tatalikod? Ang gagawin nila, magbibigay pansin sa mapanlinlang na mga espiritu. Di ba? Marami ngayon nalilinlang. At mga doktrina ng mga diablo. Oh. Ibig sabihin, marami pala ang diablo, hindi lang isa. Mga diablo. Anong doktrina ng mga diablo? Verse 2. Nagsasalita ng mga kasinungalingan. O diba? Pagka ang paniniwala mo si Kristo ay hindi Diyos, diba sinungaling yun? Tama? Kasinungalingan po yun. Sapagkat walang tinuturo ang banal na kasulatan na si Kristo ay hindi Diyos. Manapay, tinuturo po ng banal na kasulatan ng ating Panginoong Jesucristo ay Diyos na tunay. No? Basahin po natin 1 John, no? Si John na lang ang ating pasasagutin. Si Apostol John ang sasagot. Okay? 1 John chapter 5 verse 20 sa wikang Tagalog. At nalalaman natin na ang anak ng Diyos ay dumating. Sino po ang anak ng Diyos? Si Kristo. At binigyan tayo ng kaunawaan na upang makilala nawa natin siya na totoo. At tayo ay nasa sa Kanya na totoo. Maging sa Kanyang anak na si Jesucristo. Ito ay ang tunay o ito ang totoong Diyos at walang hanggang buhay. Si Kristo po ba totoong Diyos? Totoong Diyos, sinasabi ng banal na kasulatan. Kaya mga kapatid, ang doktrina hindi mo pwedeng i-interpret sa sarili mo.
Sapagkat ang banal na kasulatan, meron na pong sariling interpretasyon yan. Amen? Nandito na rin po ang sagot niyan lahat. Hindi ka pwedeng gagawa-gawa lang ng gusto mo. Sapagkat tandaan po natin, may kaparusahan sa Lord ang magbawas at magdagdag. Amen po? Matthew chapter 28, verse 19. Ayaw ng Diyos na dagdagan ang kanyang mga salita. Ayaw din ng Diyos na bawasan ang kanyang mga salita. Kaya ang ating pagsamba, kung ano lamang po ang sinasabi ng ating Panginoon. Amen po? Hindi po pwede na ang gusto ng tao, yung kanyang pagsamba. Dapat ang gusto ng Diyos ang gagawin natin na tunay at totoong pagsamba. Amen po? Ang gusto ng Diyos dapat ang masunod. Hindi yung gusto natin, mga kapatid. No? Maraming simbahan ngayon, ang gusto lang ng pastor o ng mga miyembro o mga tao ang siyang masusunod. Hindi po. Ang tunay na pagsamba, ang masusunod po ay ang gusto po ng ating Panginoong Diyos na buhay. So malinaw po, mga kapatid, na meron pong doktrina ang mga dyablo, na ang doktrina nila ay nagtuturo ng mga kasinungalingan. Walang totoo sa kanya. Laban siya lagi sa Diyos. Kaya pag may mga tao na nagbubulong sa inyo, huwag ka nang dumalo dyan, hindi totoo yan. Tandaan po natin, dyablo po yan. Dyablo po yan. Bakit? Kasi tinuturuan ka na huwag na maglingkod sa Panginoon. Dinidiktahan ka na huwag na maglingkod sa Panginoon. Okay? Kapatid, dapat sa buhay natin ang nagdidikta si Lord, hindi ang tao. Amen po? Huwag tayong magpadikta sa kanila. Kung anong sinasabi ng Diyos, dapat paniniwalaan po natin. Kaya nakakalungkot, maraming tao nga nadadaya. Diba? Tapos minsan, paparatangan pa. Hindi yan dyan totoo dyan kay pastor kasi ilan ang dumadalo. Kapatid, little flock, sabi ni Lord, fear not. Hindi paramihan ang paglilingkod. Amen? Hindi pabunggahan ang paglilingkod. Okay? Ang tunay na paglilingkod, yung nais at ang gusto ng ating Panginoon na siya po ay mabigyan ng karangalan at kalulhatian po sa ating mga buhay. So mahalaga, mga kapatid, na sa ating paglilingkod na ito, ay dapat po natin makita na meron mga doktrina ang mga dyablo na sigurado po, puro kasinungalingan ang mga sinasabi para po makakulimbat sa mga dumadalo. Di ba? Di ba natandaan niyo po, kasagsagan pala ito ng isang grupo na napakarami ang dumadalo, milyones ang dumadalo. Anong sabi niya? Magpapagawa tayo ng panyo. Dahil ang panyo na may mukha ni Jesucristo ay nagpapagaling. Siyempre, ang mga tao naman ngayon gustong bumili. Ang panyo po ay 10 piso lang. 1,000,000. Ilang milyon ang kita ng founder? 10 milyon. Kaya napakalaki ng mansyon sa Ayala, Alabang. Biro mo, 10 lang yon, pero 1,000,000 ang dumalo. Siyempre, meron siyang 10 milyon. Pero, noong bumili ang mga tao, nandoon pa rin ang sakit. Ang iba naman nagpapasalamat na nakabili. Sapagkat mainam daw yun na dala-dala nila dahil meron silang pamuna sa kanilang sipon. Ipanyo diba? Tingnan niyo po kung gaanong pambubudol, pang-i-scam, diba? Akala lang natin sa Diyos, dahil wala tayong alam, hindi natin alam ang tunay doktrina ng Panginoon, kaya tayo nadadaya.
ito pa po ang mga ginagawa nila ngayon. Second, Romans chapter 16. Basahin po natin. Anong sabi ho dito, mga kapatid? Romans chapter 16, verse 17 up to verse 18. Ano po kanilang ginagawa? Ito po. Kaya tanda natin, mga kapatid. Sabi ni Pablo, ngayon ay namamanig ako sa inyo, mga kapatid. Sino ho ang kinakausap ni Pablo? Mga kapatid. Nasa church. Sabi ni Pablo, natandaan sila na nagdudulot ng mga pagkakabahabahagi at mga katitusuran na salungat sa doktrina na inyong natutuhan. Anong sabi ni Pablo? At layuan sila. Kaya pala maraming relihiyon nagkabahabahagi, mga kapatid. Ang sabi ni Lord, ito pala ang mga taong ito ay mga salungat sa doktrina na ating natutuhan sa ating Panginoon. At ang sabi ni Lord, pagkita ni Pablo, at layuan sila. Verse 18, bakit po layuan natin sila, mga kapatid? Sapagkat sila na mga gayon ay hindi naglilingkod sa ating Panginoong Heso Kristo. No, akala lang natin naglilingkod kasi Diyos din ang tinatawag. Biblia rin ang pinapangaral, amen? Nag-i-amen din. Diba? Oh. Ano ba po sabi? Ito na yun natin, kundi sa kanilang sariling tiyan. Saan daw sila naglilingkod? Hindi sa ating Panginoon Kristo, kundi sa kanilang sariling tiyan. Kaya tingnan niyo po, maraming mga manggagawa ngayon na bago daw sila i-assign sa ibang lugar, kailangan may bigas, may bahay, kailangan magandang simbahan, kailangan may kotse, may sasakyan, kailangan nakaraptor tayo para marami tayong maingganyo na mga tao. Hindi po yung church. Ang totoo niyan, mga kapatid, ano po yan? Tinatawag na negosyo. Yan. Left and right. Ano po ba yan tawag doon? Pag may left and right ka, kikita ka. Negosyo po yun, mga kapatid. Para makita lang ng tao, ay grabe, ang yaman ng pastor. Pinagpapala ang pastor. Ang yaman ng pastor. Yun po yung tinatawag na mga mayayaman lahat. Ang dumadalo. Yun po ang paniniwala na tinatawag na prosperity gospel. Sa kanila, pagka mahirap ka daw, hindi totoo ang church ninyo. Pag konti kayo, hindi totoo ang church ninyo. Kaya daw sila totoo kasi marami sila, ang gagara ng simbahan, ang gagara ng sasakyan. Pero ang totoo niyan, kaya merong gagara ng simbahan, magagara ng sasakyan sa pangungulimbat sa mga tao. Hindi ako natatakot na sabihin ito sapagkat marami ang gumagawa ngayon ito, mga kapatid. Kaliwat kanan ang abuloy. Diba? Hindi yun tunay na paglilingkod sa Lord. At ang pagbibigay kusa dapat. Amen po? Hindi pinipirsa. Ang paglilingkod din ay kusa, hindi pinipirsa. Amen? Diba? Mas masarap ng kusa. Paglilingkod ko sa Lord. Kaya mahalaga po, mga kapatid, na dapat po natin makita na ang mga tao pa lang ito ay naglilingkod hindi sa ating Panginoon, kundi sa kanilang sariling tiyan. Tingnan mo po ang lalaki ng tiyan, karamihan. Di ba? Lagi busog. Di ba? Marami din mga obispo.
Marami mga obispo ng mga obis. Po. Diba? Ano po kayo? Obispo. Obispo. Okay? So, malinaw po mga batid. Inaayos lang po ni Lord para hindi tayo madaya. Amen? Ano pa pong sabi ituloy natin? At sa pamamagitan ng mga mabubuting salita at mga magagandang talumpati ay nililinlang ang mga puso ng mga walang malay. Sino hong nadadaya? Yung mga puso na walang malay. Yung mga puso na walang alam sa katotohanan, salita ng ating Panginoon. Tingnan niyo po, magagaling din po sila magsalita. Puro English pa nga po ang salita eh. Hindi yan nagsasalita ng Tagalog, puro English yan para social. Diba? Puro English po yan. Ang gagaling nila, kasi pinag-aralan talaga yan. Kung paano silang magsalita para makonbinsi ang tao. Kapatid, ang tunay na paglilingkod, hindi ang pastor ang nagkukonbinsi. Ang kumikilos po sa puso natin, si Lord. Amen po? Ang kapangyarihan ng Diyos. Once nakilusin ka na ng kapangyarihan ng Diyos, ipapaunawa po sa atin ang mga tunay at aral at mga tunay na aral po ng ating Panginoong Diyos na buhay. Okay? Kasi noon ako ganun din. Nung wala akong alam, di ako nag-aral ng gusto ng salita po ng Diyos. Akala ko tama. Kasi sa Diyos din. Diba? Dati nga, sumasayaw-sayaw pa ako eh. Yung pagsamba namin dati, sayaw. Tapos may mga tugtugan. No? Akala ko tama. Kasi wala akong alam. Pero nung pinaunawa ni Lord sa akin, mali pala. Dapat pala ang tunay na pagsamba ay ang gusto ng Diyos. Hindi po ang gusto natin. Kasi pagka gusto ng Diyos ang ginagawa mo, sino ho nalulati? Di ba ang Diyos? Pero pagka gusto ng tao, ang paraan ng pagsamba niya, sino nalulati? Ang tao, hindi na ang Diyos. Di ba? Papalakpakan pa nga yan. O palakpakan natin ang Panginoon, pero ang totoo niya, ang pinapalakpakan, tao. Kasi ang galing sumayaw sa gitna. Ang ganda ng suot. Diba? Sa tunay na paglilingkod po, ang bida si Lord. Hindi po ang tao, kapatid. Tandaan po natin yan. Okay? Kaya po, malinaw na meron pong doktrina ang mga dyablo na puro po itong kasinungalingan. Meron naman doktrina ang mga tao. Ano naman po ang doktrina ng mga tao? Basahin po natin. Matthew chapter 15. Ito po ang doktrina ng mga tao. Matthew chapter 15, verse 7 up to verse 9. Sa wikang Tagalog, anong sabi? Kayong mapagpaimbabaw. Mabuti ang ginawa ni Isaias na panghula sa inyo na sinasabi, ang bayang ito ay lumalapit sa akin sa kanilang bibig at iginagalang ako sa kanilang mga labi. Datapwat ang kanilang puso ay malayo sa akin. Tingnan niyo po. Sino-sino itong gumagawa na ito? Yung taong reliyoso na ginagalang po ang Diyos sa kanyang bibig at sa kanyang labi. Ano ibig sabihin na ginagalang ang Diyos sa kanyang bibig? Lagi din po yan nagsasabi ng Panginoon. Lagi din po yan binabanggit ang Diyos. Di po ba? Pero anong sabi po ni Lord? Datapwat ang kanilang puso
ay malayo sa akin. Bakit malayo sa kanila? Kasi hindi ho nila ginagawa ang tunay at totoo na sinasabi po ng ating Panginoon. Verse 9, datapwat, walang kabuluhan sila ay sumasamba sa akin. Kasi ang gusto lang nila nasusunod. Sabi ni Lord, walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin. Sabi ni Lord, na itinuturo bilang mga doktrina ang mga kautusan ng mga tao. Tingnan nyo? Tinuturo pala yung mga kautusan at doktrina ng mga tao. Yung gusto ng tao. Yun po ang tinuturo. Sa atin hindi ho pwede yan. Ang tinuturo dito, salita po ng Diyos. Ang sinasabi ng Panginoon, yung katotohanan. Kaya tayo nagtuturo dito na ang Diyos ay pag-ibig. Tayo nagtuturo dito na ang Diyos ay Diyos ng galit at puot. Kanino? Sa mga taong masuwayin. Sa mga taong nananahan sa kasalanan sa harapan ng ating Panginoon. Si Lord nagagalit din po, mga kapatid. Diba? Hindi o siya nagmura, kundi nagagalit siya. Diba? Basahin po natin Romans chapter 1 para mapatunayan natin na si Lord pala nagagalit din. Okay? Hindi pala puro pag-ibig si Lord. Kasi ibang simbahan ngayon, puro pag-ibig. Pero yung galit ni Lord, hindi yung tinuturo. Kasi baka daw mawala na ng tithes, mawala na ng pera ang simbahan. Hindi po. Dapat ang tunay na simbahan, tinuturo ang lahat na sinasabi ng ating Panginoon. Romans chapter 1, verse 18, anong sabi? Sapagkat ang puot ng Diyos o galit ng Diyos ay hinahayag mula sa langit laban sa lahat ng di pagkamakadiyos at di pagkamatuwid ng mga tao na hinahawakan ang katotohanan sa di pagkamatuwid. Biro mo, hawak-hawak nila ang Biblia, tapos ang tinuturo pala, hindi matuwid. Hinahawakan ang katotohanan. Pero, makikita ho natin, hindi matuwid. Ang ginagawa, hindi matuwid ang kanilang pagsamba sa ating Panginoong Diyos na buhay. Kaya napakasarap ng lahat na sinasabi ni Lord ay ating binabasa, atin pong pinag-aaralan, at atin pong pinanghawakan sa atin pong paglilingkod na ito. Walang bias ang paglilingkod sa Lord dapat. Diba? Dapat, kung anong sinasabi ni Lord, doon lang po tayo. Amen po? Kaya ang aral natin, ang nagliligtas si Lord lang. Amen po? Wala na ang iba. Okay? Ang iba, may mga dinadaanan pa para maligtas. Wala po. Wala tayong ibang dadaanan. Kaya nga sabi ni ating Panginoon Kristo, ako ang daan. Si Lord na. Wala na pong dinadaanan ng tao. Na kukumpasan ka ng tao, kailangan mo tanggapin si Kristo. Pagka hindi, may impyerno ka, bahala ka, tatakutin pa ang tao. Ano? Siyempre, dahil sa natakot ang tao, tatanggapin niya si Kristo. Pero ang totoo niyan, maling aral po yan. Bakit? Ba't mo tanggapin si Kristo? Ang totoo niyan, tayo tinanggap ni Kristo. Amen? Tayo ang tinanggap ng Diyos. Dahil tayo ay patay sa kasalanan at magsuway. Okay? Pastor, nanampalataya ko kaya ako naligtas. No! Ang pananampalataya ay bunga, ebidensya ng pagkaligtas ng Diyos sa iyo. Tama po ba yun? Totoo po yun. Ebidensya po yun, pruweba. Diba? Hindi yan dahil sa iyo, nananampalataya ka.
Prueba yan, bunga yan. Paano ka magkaroon ng spiritual willingness samantalang ikaw ay patay dahil sa kasalanan at pagsuway? Lahat tayo patay dahil sa kasalanan at pagsuway. Mula sa ating minanang kasalanan kay Adan at kay Eva. Okay? So malinaw, ang kaligtasan po gawa ng Diyos, hindi gawa ng tao. Amen po? Siya lamang po ang gumawa. Hindi po tayo pwedeng diktahan ng pastor o sinumang tao para tayo maligtas. Hindi po. Kaya tayo po ay naniniwala, salvation is by the grace of God. Ang kaligtasan sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos. Bakit? Si Lord lamang po ang gumawa para tayo maligtas. Amen? Siya po ang nagbigay sa atin ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Now, meron din po ba doktrina ang Diyos? Basahin po natin. Kung meron pong doktrina ang ating Diyos. Titus chapter 2. Kanina, nabasa natin, merong doktrina ang diablo, ang mga diablo, merong doktrina ang mga tao. Ngayon, basahin natin ngayon ang doktrina ng ating Diyos. Saan po ba tayo, kapatid, sa tatlong ito? Saan ang gusto natin na doktrina? Yung tatlo pong ito. Doktrina ba ng mga diablo? Doktrina ng mga tao? O doktrina ng Diyos? Siyempre, dapat tayo ay sa doktrina ng Diyos. Basahin po natin Titus chapter 2. Verse 10 up to verse 12. Anong sabi sa wikang Tagalog? Hindi nang uumit, kundi ipinapakita ang lahat ng mabuting katapatan. No? Pagtapat lang tayo sa Lord, tapat din po niya ipaunawa sa atin ang kanyang doktrina. At ang sabi po, upang magayakan nila ang doktrina ng Diyos na ating tagapagligtas sa lahat ng mga bagay. Ano po ba ang mga doktrina ng Panginoon? Verse 11, sapagkat ang biyaya ng Diyos na nagdala ng kaligtasan ay nagpakita sa lahat ng mga bagay. Ano daw doktrina ng Diyos? Malinaw na ang biyaya ng Diyos nagdala ng kaligtasan. Sino nagdala ng kaligtasan? Ang ating Panginoong Heso Kristo. Sapagkat siya po ang nagtubos po sa atin. Amen? Nagdala ng kaligtasan ay nagpakita sa lahat ng mga bagay. Di po ba ang Panginoong Kristo nagpakita sa lahat ng mga bagay during the time? Tama po? Verse 12, nagtuturo sa atin upang tanggihan ang hindi pagkamakadiyos. Tingnan niyo po, ang doktrina pala ng Diyos ay nagtuturo sa atin upang tanggihan ang hindi pagkamakadiyos. At mga makamundong pagnanasa ay dapat tayong mabuhay ng may kahinahunan, may katwiran, at makadiyos dito sa kasalukuyang sanlibutan. Mamuhay daw tayo saan? Sa pagkamakadiyos na may kahinahunan at katwiran sa mundo pong ito na atin pong ginagalawan. Kaya ang katwiran dapat natin na dala-dala, yung katwiran ng Diyos. Amen po? Hindi yung katwiran natin. Iba yung katwiran natin kaysa katwiran ng Diyos. Okay? Kaya dapat ang katwiran natin lahat iisa. Katwiran dapat ng ating Panginoon.
Tanong, may doktrina ba ang Diyos? Meron. Kaligtasan, dahil sa biyaya ng Diyos, okay? Tingnan niyo po, gaano kasarap na tayo po ay niligtas ng ating Panginoon. Wala tayong ginawa sa buhay natin na dapat tayo ay mapariwara, na dapat tayo mapunta sa impyerno. Ngunit, dahil po sa biyaya ng Diyos, mga kapatid, tayo po ay iniligtas, mga manamahal. Okay? So malinaw po na separation from brethren who are committed to disobedient from God. Ba? So ganun dapat, no? Na kung saan po ay dapat umulay tayo, mga minamahal, sa mga katuruan o sa mga ginagawa na kontra sa mga sinasabi po ng ating Panginoong Diyos na buhay. So there are three kinds of doctrine: doctrine of God, doctrine of the devils, and doctrine of men. Now, number 3, practical separation. So mahalaga, no? Yung practical separation. So, ano po ang practical separation? Yung pamumuhay po natin dito sa mundo, yung Christian living natin, napakahalaga, mga kapatid. No? Kaya natin ito sinusunod si Lord, hindi para tayo maligtas sa impyerno, kundi para siya ay mabigyan ng karangalan, kalwalhatian, and then ang benepisyo natin dito sa lupa, yung magandang buhay. Amen po? Masaganang buhay sa Lord. Bakit? Pastor, kailangan pa na tayo gumawa, iligtas na pala tayo. Siyempre, kailangan tayo gumawa para hindi tayo mapariwara sa mundo ito. Tama po? Kailangan tayo gumawa sa mga inuutos ng ating Panginoon. Sa ating practical living sa mundo ito, para hindi tayo mapariwara sa mundo ito na ating pong ginagalawan. Tandaan po natin, sa Exodus po, pinyo nababasa, ang sumusunod sa Lord, ano yung kaakibat? Pagpapala. Ang hindi sumusunod, anong kaakibat? Sumpa, curse. Isa tayo ngayon. Sumpa ba tayo? Siyempre, sa blessing tayo. Pagpapala ni Lord, kailangan natin. Kaya nga, tayo ay kailangan maglingkod sa ating Panginoon. Kailangan konektado ang buhay natin sa Lord. Amen po? Konektado dapat ang buhay natin. Okay? Meron dapat laging komunikasyon sa ating Panginoon. Okay? Kaya nga, madalas ko sinasabi na ang isang anak po ng Diyos, para masabi niya na meron siyang tunay na komunikasyon sa ating Panginoon. Ano po ang gagawin? Magbasa at manalangin sa Panginoon. Amen po? Bakit, Pastor? Sapagkat sa pamamagitan po ng iyong pagbabasa ng salita ng Diyos, dahil po ikaw naniniwala nito 100% na salita ng Diyos, pagka binabasa mo ito, kinakausap ba ang puso mo ng Diyos? Kinakausap. Pagka ba ikaw nananalangin, kinakausap mo ba ang Diyos? Kinakausap ang Diyos. Kung ang Diyos nangungusap sa iyo at ikaw ay kinakausap mo ang Diyos, meron po ba ang komunikasyon na maganda? Amen. May komunikasyon. Konektado dapat ang buhay natin sa Lord. Amen po? Hindi yung paglabas dito sa church, wala na ka. Parang may amnesia ka na. Na parang nakalimutan mo na, ay anak pala ako ng Diyos. Di ba? Nakalimutan mo na ang pananalangin. Nakakalimutan mo na ang pagbabasa. Ang tunay na anak ng Diyos, ang tunay na nagmamahal sa Diyos, ginagawa ang mga bagay na nais ng ating Panginoon. Tandaan po natin yan. Kaya pag may tao na sasabi, ako din Kristiyano din, ako din anak ng Diyos,
Ako din naglilingkod sa Lord. Kapatid, tingnan mo muna ang buhay bago ka maniwala. Amen po? Sapagkat maraming tao ngayon na nagpapanggap lang. Nagpapanggap lang na ako din, katulad ninyo. Pero, ang totoo niyan, nandoon lang lagi sa bahay. Diba? Hindi nagbabasa, hindi nananalangin, hindi dumadalo sa gawain po ng Panginoon. Kaya mahalaga po mga kapatid, yung ating practical living, na tayo po ay maligtas dito po sa pansamantalang mundo ito na atin pong ginagalawan. Kailangan ba natin maligtas dito sa mundo ito? Kailangan. Saan tayo maligtas? Sa gutom. Amen po? Kaya nga tayo nagtatrabaho, nagninegosyo para maligtas tayo sa gutom. Di ba pinagpipray natin sa Lord na pagpalain tayo? Kasi po, mahirap na hindi ka iligtas sa gutom. Ano pa? Nananalangin tayo sa Lord na tayo po ay magkaroon ng katagumpayan sa buhay. Nananalangin tayo sa Lord na tayo ay maligtas saan? Sa mga maling pamumuhay, mga maling paglilingkod, sa mga maling tao. Pinagpipray natin yan. Kasi ayaw po natin na mapunta sa mga maling tao, sa mga maling pamumuhay, no? Sa ating paglilingkod na ito. Kaya mahalaga po mga kapatid. 2 Corinthians, tsaga-tsaga po tayo, mga kapatid. No? 2 Corinthians chapter 6. Basahin po natin. Sa ating binasa kanina, scripture reading po. Okay? 2 Corinthians chapter 6 verse 14 hanggang sa mga sumusunod. Sa wikang Tagalog po. Huwag kayo makipamato ng di pantay na kasama ng mga di mananampalataya. So huwag daw tayo makipagpamato, makiayon. No? Sa mga hindi mananampalataya, sapagkat ano bang pakikibahagi mayroon ng katwiran sa di pagkamatuwid? At ano bang pakikisama meron ang liwanag sa kadiliman? Di ba? Si Lord ang sa liwanag, ang kadiliman ay diablo. Verse 15. At ano bang pakikipagsang-ayon meron? Si Kristo kay Belial. Belial ay diablo. Ano bang bahagi meron siya na sumasampalataya sa isang di mananampalataya? Verse 16. At ano bang pakipagsundo meron ang templo ng Diyos kaysa mga Diyos-Diyosan? Sapagkat kayo ang templo ng buhay na Diyos. Gaya ng ang Diyos ay nagsabi, ako ay mananahan sa kanila at maglalakad sa kanila, at ako ay magiging Diyos nila, at sila ay magiging bayan ko. Verse 17. Kaya nga, lumabas mula sa gitna nila. Malinaw po. Kanino tayo lalabas? Sa mga taong hindi mananampalataya. Sabi po ni Pablo, wherefore, come out from among them. Lumabas kayo sa kanila. At kayo ay maging hiwalay. And be ye separate. Yun pong paksa natin ngayon, mga kapatid. Separation. Kaya sabi ni Lord, be ye separate. Hiwalay kayo sa kanila. Sinasabi ng Panginoon, at huwag iipuin ng maruming bagay, at tatanggapin ko kayo
at magiging isang ama sa inyo, at kayo ay aking magiging mga lalaking anak at mga babaeng anak. Sinasabi ng Panginoong makapangyarihan sa lahat. Sino ba nagsabi? Si pastor? Hindi, ang Panginoon. Pagka kinukontra mo ito, ang kontra mo hindi si pastor, ang Panginoon. Bakit? Sinasabi ng Panginoon. Malinaw po mga kapatid. Kaya mahalaga yung practical separation. Hanggat maaga pa, gawin natin ang nais po ng ating Panginoon. Huwag muna natin hintayin na tayo po ay mapariwara. Bakit lagi natin ito pinapangaral yung practical living? Kasi mahalaga po. Ayaw kasi ng Diyos na tayo po ay mahulog sa kanyang mga kamay. Hebreo chapter 10. Ayaw po ni Lord. Kakilakilabot, sabi ni Lord, na tayo po ay malaglag, mahulog. Ibig sabihin, mapariwara. Ibig sabihin, mawala sa paglilingkod sa ating Panginoon. Hebreo chapter 10 verse 31. Ito ay isang kakilakilabot na bagay na mahulog sa mga kamay ng buhay na Diyos. Kaya palagi natin pinapaalaala yung Christian living kasi po talaga hong kakilakilabot sa isang anak ng Diyos na mahulog sa kamay ng buhay na Diyos. Pag sabi hong mahulog, hindi literal na mahulog ka, kundi ikaw ay mawala sa paglilingkod sa ating Panginoong Diyos na buhay. Siyempre, kapag kang isang tao literally nahulog, ano ho mangyayari? Maaring mapipilayan ka. Di ba? Maaring magkakaroon ka ng problema sa buhay. Kaya, ayaw po ng ating Panginoon. Okay? So, pangwakas po, mga kapatid, sa atin pong pag-aaral na ito. Each child of God is to study the Scriptures intently. Pag sabing intently, maging masipag, maging masikap. No? And prayerfully. Madalanginin. That he might know sound doctrine. Upang malaman niya yung tunay na doktrina. Of course, pag sabing tunay na doktrina po yan, mga kapatid, ng ating Panginoon. Okay? Ano pa po, mga minamahal? He might know the truth from error. Fidelity from compromise. No? Umiwalay tayo na dapat tayo po ay sa katapatan po ng ating Panginoon na imbis na tayo po ay magkaroon ng compromise sa buhay. Don't fear man and his threats. No? Huwag tayo matakot sa mga tao at sa kanyang pagbabanta sa atin. Diba? Don't follow popular philosophy. Obey God's word. Yun lamang po, dapat sundin natin ang salita po ng ating Panginoon Diyos sa buhay. At ang paalala po ni Pablo, fight the good fight of faith. Makipaglaban tayo ng mabuting pakipaglaban sa ating pong pananampalataya sa ating Panginoong Diyos. Purihin po Panginoon, nawa sa Diyos ang lahat ng karangalan at kalahatian sa ating mga buhay. Tayong lahat po'y tumayo at tayo po